ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho ngayon na Lunes, June 30, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, mahigit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom bahagyang tumaas noong huling bahagi ng Abril. Bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ibinibenta na ayon sa common law wife nitong si Hanilet Avancenia. Sensor-based traffic lights sinimulan ng ilagay ng MMDA. Mga countdown timers inalis na. Focus crime sa bansa bumaba sa unang 6 na buwan ng taon. Kamara dudulog sa Korte Suprema sakaling ibasura ng Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At sa Metro News naman, ilang bahay nasira at nalubog sa baha dahil sa gumuhong river wall sa Navotas City. Sa Science Technology News, paggamit ng magic mushroom bilang medisina, aprobado na sa New Zealand. At sa ating lifestyle news naman, Anna Wintour bumaba na sa pwesto bilang editor-in-chief ng US Vogue. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa naguna sa Billboard Hot 100 ang awitin na ito ni George Harrison na nagpatalsik sa number 1 spot sa My Love ni Paul McCartney. Ano ang kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba naman, Peking Dental Clinic sa Czech Republic nagsasagawa ng dental procedures gamit ang online tutorials. Alas 6:44 ng umaga, kami ho ang mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Mga kanyusik, matapos ang malaking oil price hike noong nakaraang linggo, may aasa namang big time na rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na magkakaroon ng 1 peso 80 centavos hanggang 2 pisong tapyas presyo sa kada litro ng diesel. May rollback naman ng 1 peso 40 centavos hanggang 1 peso 60 centavos sa kada litro ng gasolina. Mababawasan din ng 2 piso hanggang 2 piso 30 sentimo ang kada litro naman ng kerosene. Ayon po sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng anunsyo ni US President Donald Trump na ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, sinabi naman ng DOE na 4 na kumpanya ng langis ang pumayag na muling magbigay ng diskwento sa mga Public Utility Vehicle o PUV. Ayon sa kagawaran, piso kada litrong diskwento ang maaaring ibigay sa mga driver ng pampublikong sasakyan. 774 Balita Ngayon. Bahagyang tumaas ang bilang ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom o involuntary hunger sa huling bahagi ng Abril. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS noong April 23 hanggang 28, 2025, lumabas na 20% ang nakaranas ng gutom na bahagyang mas mataas sa 19.1% na naitala noong April 11 hanggang April 15, 2025. Sinabi rin ng SWS na 20% na hunger rate ay binubuo ng 3.6% na nakaranas ng severe hunger at 16.4% na nakaranas ng moderate hunger. Ayon sa SWS, ang involuntary hunger ay ang pagiging gutom pero walang anumang makain na naranasan ng isang pamilya ng isang beses o higit pa sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Nueva Ecija para sa mga aktibidad na may kinalaman sa agrikultura. Chanel Salazar sa detalye. Biyahing Nueva Ecija si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa serye ng aktibidad na may kinalaman sa agrikultura. Alas 9 ng umaga ay formal na ito turn over ng Pangulo ang 16 na mobile soil laboratory units sa Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute sa Science City of Muñoz. Ang MSL ay isang 10-wheeler truck na modernong laboratorio
na kayang magsagawa ng 44 soil at water chemical analysis. Layunin nitong maabot ang malalayong komunidad at masiguro angkop at napapanahon ang pagsusuri para sa mga magsasaka. Kasabay nito bibigyang pagkilala ni Pangulong Marcos ang mga national awardees ng ika-50 Gawad Saka na siyang pinakamataas na parangal para sa mga outstanding farmers at fisherfolk. Matapos ang seremonya sa PhilRice, magtutungo ang Pangulo sa Barangay Franza para pasinayaan at i-turn over ang rice processing system to facility. Ang makabagong pasilidad ay binubuo ng multi-stage rice mill at 2 mechanical dryers na idinisenyo para mabawasan ang post-harvest losses at mapataas ang kita at kalidad ng bigas. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na isa sa kanyang mga prioridad ang sektor ng agrikultura para matiyak ang food security at mas maunlad na buhay ng mga magsasaka. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. May 13 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga, ibinunyag na ho ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia na ibinibenta na nila ang bahay ng dating Pangulo sa Davao City. Ayon kay Avancenia, matagal nang hindi ginagamit ang naturang bahay. Kwento pa ni Avancenia, hindi na sila tumira doon mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na rin anya siya makatulog doon mula nang sabihan sila ng kanilang mga abogado na magpakabit ng CCTV kahit sa loob ng kwarto. Kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. 774 Balita Ngayon. Inalis na ng MMDA ang timer sa 76 na traffic lights na nasa kanilang pamamahala. Ayon sa MMDA, pinalitan na nila ito ng sensor-based traffic lights na nag-a-adjust depende sa volume ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, sinusukat ng sensor-based traffic lights ang volume ng trapiko lalo na sa gabi. Kaya kahit nakaprogram ito ng 1 minuto, ay paiiksiin ito ng 30 segundo kung magaan naman ang daloy ng mga sasakyan at ililipat sa mas nangangailangang kalsada. Tiniyak naman ni Artes sa sapat na ang 5-blink na warning ng green light at 3 segundo na yellow lights upang makapag-adjust sa mga motorista at malaman kung dapat na ba silang mag-slow down para sa red light. Ang naturang hakbang ay bahagi ng adapted signaling system na sinimulang ipatupad na ahensya noon pang 2012. Sa Batala OCD, sinusulong ang pagpapalakas ng earthquake drill sa mga eskwelahan. Narito po ang report ni Angel Garcia. Ipinanukala ng Office of Civil Defense ang mas pinaigting na pagsasagawa ng earthquake drill sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Pomoceno, nakikipag-ugnayan na sila kay Department of Education Secretary Sani Angara para sa isang pulong kaugnay ng plano. Bahagian ito ng long-term strategy ng ahensya para maisama sa kurikulum ang konkretong paghahanda sa lindol gaya ng aktual na pagsasanay sa loob ng mga paaralan. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang muscle memory ng publiko sa panahon ng kalamidad. Samantala, tiniyak ng OCD na walang nasawi o nasaktan sa tumamang 6.1 magnitude na lindol sa Davao Occidental itong Sabado. Wala ring naiulat na bitak sa lupa o malalaking pinsala batay sa initial assessment ng ahensya. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagab live na balita, bumabaho ang naitalang focus crime sa bansa sa unang 6 na buwan ng 2025. Sa sinagawang First Joint National Peace and Order Council and Regional Peace and Order Council meeting, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bumaba ng 31.85% ang kaso ng rape, 30.21% ang physical injuries at 26.47% ang kaso ng robbery mula January 1 hanggang June 6, 2025. Inihayag pa ni Rimulya na ito ay bunga ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police at mga barangay officials laban sa kriminalidad. Inihayag o binanggit din ni Rimulya na nasa halos 1,200 na iligal na baril at mahigit 5,300 mga individual ang naaresto sa pinaigting na kampanya laban sa loose firearms.
Nasa halos 23,000 naman na anti-illegal drug operations din ang naikasa na nagresulta sa pagkakaaresto ng mahigit 24,000 individual at pagkakasabat naman ng mahigit 200,000 gramo ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 2.17 billion pesos. Samantala, Senado tiniyak na malalagay sa kahihiyan kapag na-dismiss agad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Conde Bata. Conde. Nagbabala si Senator Panfilo Lacson na malalagay sa kahihiyan ang Senado bilang impeachment court kapag ibabasura agad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero na posible ang anumang mosyon tulad ng dismissal kung may isang senator judge ang magmomosyon nito at pagbobotohan. Sinabi ni Lacson na kung i-dismiss nila ang impeachment case at may mag-akyat nito sa Supreme Court ay nakakahiya dahil maaaring mabaliktad ang desisyon ng Senado. Naniniwala ang senador na malinaw ang ata sa kanila ng saligang batas na ang trabaho nila bilang senator judge ay dinggin ng kaso at hatulan ang nasasakdal ng convict o acquit. Ito lamang anyang desisyon na hindi maaaring kwestiyonin sa Korte Suprema kumpara sa inilulutang na motion to dismiss. Kadalasan anya sa mga korte ay sinasantabi ang desisyon tungkol sa motion to dismiss at dumadaan talaga sa trial ang kaso para makita ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon at saka lamang nila ma-appreciate ang dismissal ng impeachment case kung talagang walang laman ang mga ebidensya. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Handang dumulog sa Korte Suprema ang House Prosecution Team sakaling ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ang Supreme Court ang huling hantungan ng pagdating sa mga usaping konstitusyonal. Inihag ito ni Bucoy makaraang sabihin ni Senate President Francis Escudero na maaaring maghain ng mosyon ng sinumang senador para ibasura ang kaso dahil walang batas o patakaran na nagbabawal nito. Gate ng Kamara, mabibigat ang mga paratang kay BP Sara tulad ng pagtataksil sa tiwala ng bayan, graft, paglabag sa konstitusyon, pagbabanta sa buhay ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at iba pa. Sinabi pa ni Bucoy na kung papanigan ng Senado ang pagbasura sa impeachment case laban kay BP Sara, ay magsasampa ang Kamara ng petition for certiorari with mandamus sa SC na nagsasabing may grave abuse of discretion. Samantala, paulit-ulit na pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ay pro-China, hindi bumenta sa dalawang lider ng Kamara. Grace Mariano sa report. Para sa dalawang leader ng Kamara, ang mga aksyon at pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa issue ng West Philippine Sea ay patunay ng pagiging pro-China nito kahit pa ilang beses niya itong itanggi. Binigyang diin ito ni na House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union at Assistant Majority Leader J. Kung-ho ng Zambales na ang mga lalawigan ay parehong apektado ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ipinunto ni Ortega na ang pananahimik ni VP Sara sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea at paninisip pa sa foreign policy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpapakita na wala sa ating bansa ang katapatan nito. Di naman ni Representative Kung-ho nagpapahina sa posisyon ng ating bansa sa isyu ng agawan ng teritoryo sa WPS ang hindi klarong posisyon ng ikalawang Pangulo kung kanino siya kakampi habang tinatarget ng China ang ating mga mangingisda at kababayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. May 5 minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pang naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, 6 na bahay ang naapektuhan ng pagguho ng 3 metrong river wall ng isang shipyard sa Celestino Street, Barangay San Jose, Navotas City. Nagresulta ito sa pag-agos ng hanggang lieg na tubig sa isang residential area sa lugar. Sa 6 na bahay na naapektuhan, isa ang lubhang nasira. Nasa 43 pamilya naman o 180 na individual ang iniligas. Kasunod na nasirang river wall, nagsagawa naman ng sandbagging ang City Engineering Office at DPWH sa bahagi ng pader ng shipyard na nasira. Gayunman, bumigay kahapon ang mga inilagay na sandbag na nagdulot muli ng pagbaha maging sa mga kalsada sa lungsod. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 63 centavos, habang 66 pesos and 25 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, and British pound naman ay nasa 77 pesos and 77 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 10 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. May nanalo kaya kagabi? Narito po ang update ng resulta ng Lotto kasama si Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 29, 14, 36, 17, 22, 34 at 29, kung saan walang nakapag-uwi ng 166,136,332 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 5, 32, 25, 46, 6 at 14, kung saan wala ding nanalo ng 15,840,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Paggamit ng magic mushroom bilang medisina, aprobado na sa New Zealand. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Inaprubahan na sa New Zealand ang paggamit bilang gamot ng psilocybin, isang hallucinogenic compound na kadalasang matatagpuan sa tinatawag na magic mushroom. Sinabi ni Deputy Prime Minister David Seymour na niluwagan na ang mga patakaran sa psilocybin upang magamit ito sa paggamot ng ilang uri ng depression. Ang psilocybin ay isang natural na psychedelic compound na matatagpuan sa ilang mga species ng kabute at maaari magdulot ng mga hallucination at i-alter ang estado ng pag-iisip ng isang tao. Paliwanag ni Seymour na nananatiling isang hindi aprobadong gamot ang psilocybin, ngunit binigyan niya ng otoridad ang isang highly experienced na psychiatrist na magreseta nito sa mga pasyente na may treatment-resistant depression. Ayon pa sa Deputy Prime Minister ng New Zealand, magkakaroon din ng paghihigpit sa mga tuntunin para sa pagre-reseta ng gamot, kung saan ang mga psychiatrist lamang na nasangkot sa mga clinical trial ang papayagang magsagawa nito at dapat na mahigpit nilang i-report ang paggamit nito, gayon din na itabi ang mga detalyadong record. Ang mga party drug tulad ng MDMA o ecstasy at magic mushroom ay ginagamit sa mga mainstream medical setting na tumutulong sa paggamot sa post-traumatic stress disorder at depression. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Anna Wintour, bumaba na sa pwesto bilang Editor-in-Chief ng US Vogue. Detalyated po ni Mika Fajardo. Mika. Nagbitiw na sa pwesto ang magazine legend na si Anna Wintour bilang editor ng US Vogue matapos ang 37 taon, kung saan nakilala siya bilang most influential figure sa mundo ng fashion. Sikat si Wintour sa paggawa ng mga front cover ng Vogue sa isang authoritative statement sa contemporary fashion at para sa kanyang kabuuang kontrol sa mga kaakit-akit na pahina na naman ng magazine. Kasunod ng balitang ito ay tinanggi naman ng may-ari ng fashion magazine na Condé Nast na magre-retiro na si Wintour at sa halip ay magpapatuloy lamang siyang hahawak ng mga senior role at mananatiling global editorial director ng Vogue. Inihayag ni Wintour sa isang staff meeting sa New York na ang US Vogue ay maghahanap ng bagong pinuno para sa kanilang editorial contents. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Wintour na isang pivotal desisyon ang hakbang na ito at idiniin niyang hindi siya aalis sa kanyang opisina kundi ay ibabaling lamang ang lahat ng kanyang atensyon sa global leadership. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 4, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music trivia. Music trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa naguna sa Billboard Hot 100 ang awitin na ito ni George Harrison na nagpatansik sa number 1 spot na My Love ni Paul McCartney. Anong kantang ito alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 30 taong 1973, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awiting Give Me Love, Give Me Peace on Earth ng isa sa mga miyembro ng The Beatles na si George Harrison. Ang Give Me Love, Give Me Peace on Earth ay ang opening track ng album na Living in the Material World ni Harrison.
Ang naturang awitin na nirelease noong May 7, 1973 ang naging kanyang ikalawang number 1 song sa US Singles Chart matapos ang My Sweet Love at number 8 nang inabot ito sa UK Singles Chart. Isang linggong tumagal sa number 1 spot ang Give Me Love, Give Me Peace on Earth ni Harrison na napatalsik ang awiting My Love mula sa isa pang miyembro ng The Beatles sa si Paul McCartney. Ang Give Me Love, Give Me Peace on Earth ni George Harrison ay kaugnay sa apela sa sangkatauhan para sa kapayapaan at pagkakabuklod-buklod. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Ito na, balitang kakaiba tayo. Alamin muna natin yung Peking Dental Clinic sa Czech Republic ay nagsasagawa ho ng dental procedures gamit ng online tutorials. Paano po yon? Alamin natin ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, paano nangyari? Yes, Joel at Arlene, mga kanyosik, narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Bistado ng mga otoridad ang iligal na operasyon ng isang dental clinic sa Czech Republic na napag-alamang nagsasagawa ng dental procedure sa tulong ng online tutorials. Ayon sa mga otoridad, 2 taon na ang operasyon ng isang dental clinic na ito na pinapatakbo ng isang pamilya. Isang 22 anyos na lalaking tumatayong dentista habang ang 50 anyos na nanay nito na dating trabaho bilang nurse ang naglalagay ng anesthesia at siya rin ang bahala sa supply ng iba pang dental materials gaya ng fillings, cleaning powder at iba pa. 44 anyos naman at tatay ng lalaki ang in charge sa paggawa ng mga prosthetic device para sa mga pasyente. Dahil walang formal na medical training ang dentista, sa online tutorials kumakapit ng mga tauhan ng dental clinic sa pagsasagawa ng tooth extractions, local anesthesia, root canals at tooth fillings sa kanilang mga pasyente. Sa loob ng 2 taon, tinatayang nasa $185,500 o mahigit 10.5 million pesos ang kinita ng pamilya sa kanilang illegal na dental clinic. Maharap naman ang 3 sa patong-patong na kaso at posibleng makulong ng hanggang 8 taon. Ayun na, sinasabi natin talagang walang forever sa paggawa ng mali, no? Lalabas at lalabas din ang katotohanan at may interes pa ang singil. Alright? So yan ha, paalala sa mga nag-ooperate ng mga dito, marami niyan sa atin ha, sa Pilipinas, hindi lang sa Czech Republic. Pati dito sa atin, kaya kung hindi pa kayo nahuli, itigil nyo na yan. Okay? Alright. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Lunes, June 30, huling araw sa buwan ho ng Hunyo, mga kaibigan. Ha? At ang ating pong katanungan sa ating topic for today, sa ating opinion mo, opinion ko. Sa tingin ninyo, bakit mas maraming Pilipino ngayon ang pinipiling wag nang magpakasal? I-text lamang po sa 0929-321-8738. Meron po tayong text line. Meron din po tayong Facebook Live at YouTube. At kami po yung mga naging tagapagbalita. Darlene Alanyo. Ako naman, Joel Malasakit, Mangoros. Dito po ang 774 Balita Ngayon. Alas 7:05 ang oras sa buong Kapuluan. 774 Balita Ngayon.